Mga kumaring Marites, happy Sunday na naman. Ayan, so magsisimba ulit ako. Alam niyo naman na yan, daily routine, daily routine. Every Sunday talaga nagsisimba ako. Kahit pa ulit-ulit na nasabihin ko sa inyo. Huwag natin kalimutan magpasalamat kay Lord sa buong isang linggo na tayo ay healthy, buhay at nakakakain ng maayos. Kaya lagi ko yan ipapaalala sa inyo every Sunday, no? Magkakape ako and then nga pala, birthday ni ate ko Marife ngayon, February 4. Ayan, so happy birthday, te. Kahit, tawag dito, kahit na ilang birthday pang iyong maranasan at dumating, hindi na katatanda. Kasi mukha kang bata talaga. Cheers. So ayan, maraming salamat sa sakripisyo, sa lahat ng pagmamahal sa amin. Hindi mo kami pinapabayaan kahit na nag-asawa ka na, lahat-lahat. Wala na akong masabi dahil ikaw yung the best ate sa buong mundo. Ganon ka the best sa amin. So ayan, ingat ka palagi. Sana lahat ng mga pangarap mo matupad, lahat ng gusto mo mangyari. Alam kong darating yun kasi mabait kang tao. Ayan, at mapagmahal. Ayan, so happy birthday, mahal naming ate. So magkape muna ako, no, tapos magsisimba. Pupunta kasi ako kay ate ko Jessica at pinapapunta niya ako dun kasi maglilinis daw siya ng bahay. Siguro tapos na yung terrace niya. Pakita ko na nga sa inyo mamaya. Tapos syempre, mag-aalaga ako ng bata. Pero okay lang, gustong-gusto ko naman yun kasi miss ko na yung bata. So, kape po tayo. After ko nagkape, naalala ko, nilabhan ko yung sapatos ko no isang araw, kakatuyo lang. So, wala akong isusot. Kasi komportable ako dito sa sapatos na to, bigay ito ni ate ko, Faye. Yung isa kong sapatos, medyo masakit. Ang sakit sa paa pag nilakad mo ng ilang oras din. Kaya ayan, yan na munang pinagkaabalahan ko kanina bago ako malugo kasi magluluto pa ako ng pagkain ni Papa bago umalis. At naku naman, may bisita pala akong mga manok biglang pumasok dahil nga nakabukas yung pintuan kanina. So ayun, pinalabas ko, kakalokang mga manok to. Ayan, natinula ko na yung manok kanina, charis. So ginisa ko tong talabas sa dahon ng ampalaya at kamatis dahil ulam ni Papa bago ako umalis. The Mass is ended. Tapos na naman ang isang linggong pasasalamat at papuri sa iyo, Panginoon. Ayan, thank you Lord sa isang linggong pagmamahal. Andito na naman ako sa bahay ni ate ko Jessica. Ayan, so naubutan kong tulog si Tantan. So ito na yung update sa kanyang pateris, sa kanyang bahay. Alam ko napakita ko na to sa inyo nung last vlog ko na nagpapagawa siya ng terrace niya. So overall, hindi pa siya tapos, pero malapit na, I think. Baka next week tapos na yan. Kasi may bubong na rin siya. Nung nakaraan walang bubong so titignan natin siya para makita nyo po. Medyo malaki din yung terrace niya. Pero sa akin, sakto lang kasi ang ganda niya. May bubong na po siya. Ayan, ganyan po siya style. Dito garahe, tapos dun sa kabila, yun yung pinaka-terrace talaga. So, minsan na niya lang pinagawa para minsan na lang din. Kasi, nahirap nang paputol-putol. Pag may budget naman, go. So, ako muna mag-aalaga sa kanya dahil yung nanay niya itulog, napagod. So, andito yung ano niya, kailangan niya at nagtumai siya. Tapos, mamaya titibla ako ng milk niya. Ayan siya, oh. Hala ka. Ito po, safe po ito. So, wag pa yung ano dyan. So, alagaan ko muna siya for today's video. So, ayan, alam ko naman na po magpalit ng pampers kasi natutunan ko yan nung nandun sila nagbakasyon sa amin sa Dasul. Kaya medyo alam ko na po yan. So, pwede na akong talagang magkaroon ng anak dahil practice na ako. Charis! Pinalitan ko siya ng pampers kasi nagpupo siya. Ayan, pasintabi po sa mga kumakain dyan. Kaya, yun, medyo pagod si ate ko Jessica. Kaya ako yung nag-alaga talaga sa kanya ngayon. Okay lang naman sa akin kasi gustong gusto ko naman. Kasi itong batang to, ay naku, nakakagigil, nakakatuwa. Alam mo yung, ang sarap-sarap magkaroon ng anak. So sa kanila ko muna ibubuhos yung
yung ano ko, powers ng tita nila. Dahil syempre, yung anak ko, magiging anak ko, alam kong darating yon. Marami silang alagang manok dito na ano, isasabong. Kaso hindi daw yan. Hindi daw yan pang sabong. Collection daw yan. Ayan. Nakikita nyo. Ayan, the collection. Manok, darling. Ayan, so bago kami umuwi ng bahay, nakita namin dito sa may Alaminos, bayan ng Alaminos, may nagsusumba. So, ang sarap nga sumali. Tingnan mo si tatay, oh, talagang powerful ang sayaw. Pak! Pak! May music yan, so hindi ko na lang siya pinakinggan sa inyo kasi alam niyo na makaka-copyright ako. And then dito naman sa Lukap, wow, sobrang nakaka-relax ng mga mata mo dito. So tignan mo naman, Christmas na Christmas pa rin ang datingan dyan. Hindi pa tinatanggal. Siguro sinusulit din ano. Tapos medyo okay naman, may mga tao pa rin. Ang sarap nga dito pumunta. Mas okay pag pupunta kayo dito kung mga may taga dito sa Alaminos. Magdala kayo ng foods nyo, tapos dito kayo mag-picnic. Karamihan ng nakita namin dito kumakain. Kaya sabi ko nga kaunyol, nagdala sa atin ng pagkain, pinasya natin si Papa dito. Pero yun nga, si Papa is, hindi naman na siya ganun, lalo mahina siya sa lamig. So, tignan nyo, ang ganda. 2024 na nga talaga. Parang kailan lang. Napakasaya. Good evening, mga kumaring Marites. Gabi na naman. Ayun, so, parating ko lang din. Napadaan pala kami ni Bunso sa Lukap. Ayan. So, tinignan namin yung mga, meron pa rin pala yung yung mga Christmas light, Christmas tree. Makikita niya dito sa vlog ko. So, shots lang yung, excuse me po, suba ko. And then kumain na rin kami kasi Papa nga, may kasama naman siya dito, sakto mo yung kapatid ko si Lord. Kaya ayun, kasi syempre si Bunso din na-deployed na rin, may trabaho na rin po siya, and congratulations, nagdalain mo yun. Sa tagal ko nag-aantay, mag-isang buwan na ako nag-aantay ng nag-apply, wala pa ako, siya yung kapasok agad. Naunahan, hindi naman. So, okay lang naman yun. Good for naman sa kanya. Kasi, di ba, mahirap talaga pag tumatanda ka and then yun nga, na wala kang trabaho, na wala kang experience. Kaya, hanggat merong trabaho, hanggat bata pa, magtrabaho po. Ayan. Kasi siya, talagang pinush ko siya kasi, di ba nga, may plan na mag-abroad. So, hindi pa yung time, hindi pa siguro para sa kanya kasi, nung nag-apply po siya, hindi naging okay po. Tapos, nabagsak po siya sa medical niya. So, kailangan niyang less. Kasi medyo ata yung calories niya. Ganun parang bawal na siya sa maalat. Lagi na lang dapat ang kainin niya is steam. Like, steam na patata, carrots, mga ganun, isda, manok. Ganun na lang po yung makainin niya. Kasi, bawal na po yung may mga lasa. Maaalat na gano'n. Kaya so far yun muna ang i-maintain niya kasi sa totoo lang po bumagsak po siya sa sa medical niya sa pagpunta ng Japan, yung binatarget niya. So di ba matagal ko na rin po sinasabi sa inyo. And then I think na-upload niya to sa vlog niya na may nakita niyo na ayun. Hindi sa vlog niya, dito niya in-upload sa vlog ko nung time na hindi ako nakakapag-upload ng vlog ko kasi nga ang tawag doon, naging bigla akong nawalan sa social media. Kaya siya yung nag-upload nung, alam ko naman nakikita niyo yun, diba? So akala niya siguro nasa pagbansa na siya or hindi po kasi yung tawag dito, yun po ang problema niya sa medical niya. Alam niyo na, nag-abroad ka dapat, physically fit ka talaga. Yung kati na naman yung likod ko na, kati na naman, wala na kasi akong sabon, naubos na. Tapos, yun, tawag dito. Kaya sabi ko sa kanya, what if, kasi karamihan din naman sa papunta naman doon sa ibang bansa, o sa gusto Dubai, Saudi, ganun. Kailangan din na experience na parang nakapagtrabaho ka rin dito. Ito na lalaki siya, gusto niya magtrabaho sa, ayaw niya naman yung basta-bastang work lang, gusto niya yung siguro. Kaya ayun, so sabi ko sa kanya, ayan, at least yung papasukan niya ngayon is pwede niya yung magamit na experience once na gusto niya na ulit. Baka ngayon hindi pa para sa kanya na makapunta ng ibang bansa, baka sa sunod pa, diba? Ang gawin niya, makapag-ipon mo ng pera, gano'n. Kasi huwag na po tayong paulit-ulit na sasabi niyo na
I think may nabasa akong comment na nagsasabi doon na, citizen na si ate mo, ganyan-ganyan, dapat nakuha na kayo mga kapatid niya, nakuha na kayo mga anak niya, dapat student kayo or whatsoever. So, hindi ko na po yan papahabain pa, no? Inulit ko po sa inyo, hindi po ganon kadali. Pwede niyang kunin si papa ko, pero si papa ko, hindi niya naman, ayaw din ni papa ko na, kasi malamig doon, sobrang lamig po doon. And then, alam niyo na po, mild stroke si papa, so ayaw niya nang parang, kasi papa, kilala ko rin, ayaw niya na iniisip namin siya, inaanataan namin siya, pag may lakad kami, hindi kami makaalis, pag may maganap kami, hindi kami makaalis, ganun siya. So, kilala ko na yan. So, yan si papa, ayaw niya na din. Kahit nagustuhin niya doon, iniisip niya, isa pa siyang alagain. Yun ang iniisip niya. Kahit naman na hindi na iniisip. No? So, yun po sana ang mangyayari. Gagawin is, siya yung pupunta and then, siya ang kukuha sa amin. Yun po ang magandang mangyayari, no? Alam ko, na-explain na yun ni ate ko sa inyo, hindi na namin siya ulit-ulitin kasi the way na ini-explain namin siya, yun din yung sa tanong ng tanong na mga gano'n, di ba? Kaya, kung natin ipilit, kasi nasabi ko sa inyo, kung para sa amin, no? Oh. Kaya, so tingnan nyo naman kami, halos lahat kami may passport, pero hindi naman kami nakaalis sa pag-asawa na kami. Yan, so goal niya yan, gusto niya yan, paghirapan niya, pagtrabahuan niya. Hindi niya kailangan niya ng suporta namin, oo. Pero yung mga bagay-bagay na pwede namin siyang tulungan sa ganun, pero kung kaya niya at gusto niya, pagsikapan niya. Diba lahat naman tayo kung ano yung mga gusto natin. Kunyari tayo, gusto natin ng mga bags, mga what na pwedeng bilhin. Dapat pagsikapan natin at pagkukunan natin. Yun ang magandang gawin. Yun ang gusto namin iparating kay Bunso. Diba? Kasi kung gusto niya isang bagay, mag-sacrifice siya. Yun nga, sabi ko nga, mag-work muna. Pag nakapag-work, may experience na rin, plus points na yun, and then, nakapag-ipon din siya, diba? Malay mo, mas gusto niya na lang dito kaysa doon. Pero I think siya, kasi talaga gusto niya mag-ibang bansa, kaya push niya lang. Pero, kung kaya mo naman dito, at okay naman, ba't ka pa aalis, no? Kasi doon, karamihan na na-encounter ko, magkapapanood ko rin hindi ganun kadali ang nasa ibang bansa. No? So, lahat nahihirapan. Lahat naman tayo nahihirapan saan man tayo sa lugar. Ay, ayun. And then, yun ang problema niya, kaya hindi siya nakaalis. Sabi ko, sa'yo, work ka muna. Sabi ko sa kanya. Kasi tumatanda ka na. Sabi ko, tingnan mo ako. Ngayon ako naghahanap ng trabaho. 30 years old na ako. Halos nahihirapan ka. Tingnan mo nga. Sabi ko sa kanya. Ako, nag-apply, nagantay ng tawag, nag-text, wala pa rin. Kaya ikaw, sabi ko sa kanya, isang beses ka lang nag-apply, tingnan mo na, pumasok ka na agad. Online tayo nag-apply, ha? Kasi meron naman yung mga iba na pwede mo isend yung resume mo, gano'n. Meron po yun. Kaya, sabi ko sa kanya, i-push mo. Kasi mahirap na, sabi ko sa kanya. Kaya, naman, nahayaan ko lang siya, kasi ayoko naman siya yung, diba? Tapos, yun, bigla naman mag-start na daw siya sa math test, training na niya. So, maganda yan, kasi tuloy niya lang. And then, ako naman, yun nga, ako naman is, antay-antay lang. Ngayon, kung nitong February, hanggang katapusan is, wala pa talaga akong trabaho. Wala pang tumawag or nag-text sa akin. Yun yung sign ko, stop na ako. Kung sabi ni ate ko, Jessica, sakto naman na biglang nag-text yung boss ata niya, na siya yung parang siya na yung mag-manage yung sa pagkitrabaho niya sa store. Sabi niya sa akin, kung ipasok na lang kita, sabi niya. Pag sabi niya, wala pang tumawag. So, sige, sabi ko, yun na lang yung pagiging ko. Kasi sabi niya sa akin, huwag ka nang mag-apply, sabi niya, kasi pasok na lang kita next month. So, next month, March, okay lang, may pahinga pa naman ako. So, yun nga sabi ko, pag once na wala nang tumawag ng text sa akin, doon ako. Ayan, kaya antay-antay na lang. Kasi sabi niya, naman sa akin, bakit ka pa magtatrabaho? Sabi sa akin. Sabi ko, wala din naman kung ginagawa dito. Tapos sa papa, medyo okay naman na. Kaya pwedeng naman siyang, hindi man ako, wala naman pang gabi yun, so okay lang. So okay si papa. Ayan. Pero tignan pa natin na. Ayun, so end ko na rin yung vlog ko kasi mahaba-habang chikahan na naman ito. And then, thank you so much po ulit sa panonood sa inyo. Panonood sa akin. Lalo pang maros na tawag ako eh. So, ayun na nangyaring kaganapan. Kung nagsimba ulit ako.
tawag dito, pumunta kay ate ko, Jessica, every Sunday ganun ginagawa ko. Pag nagsisimba ako, dumidiretso na ako sa kanya. Kasi Papa, sinasama ko siya ulit, ayaw daw niya. So, wala din kasi magsusundo sa amin. Alam mo naman si Papa, ayaw niya na wala susundo. So, sabi ko, sige, every Sunday, sakto nag-message siya sa akin na, puntahan ko sa bahay, maglilinis ako. Matik na yung mag-alaga ako ng bata. So, okay lang kasi happy naman ako mag-alaga ng bata. And then, ayun, nakadaan lang kami sa Luca kanina kasi gusto ko lang din naman ng parang relaxation sa life. Hagan naman. No, so, ayun lang. Huwag niyo pong kalimutan i-like, share, and subscribe. And hit niyo na po notification bell para ma-notify kayo sa tuwing ako mag-upload ng aking vlog. Maraming salamat po. And then, pahabol pa ulit. Happy birthday ulit, Ate Feng. Mahal ka namin. Salamat sa support at pagmamahal araw-araw. Sana i-bless ka pa nila ng Lord. At matupad lahat ng ating hinihiling at winning wish. Bye!